Alright mga kapatid, kakapasok lang at mainit na balita dahil ang ating DND Secretary Gibo Teodoro ay pinanata ng China mga tol, no? Tinawag niya nga biggest disruptor of peace no sa Asian region mga tol. Siya ay ang tinatawag ni Secretary Gibo na numero unong gumugulo at sumisira mga tol ng kapayapaan no sa ASEAN region mga tol. Eto ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin 'to ng reaction video dahil bilang isang Pilipino mga tol, alam ko nararamdaman nyo rin yung ating nararamdaman na minsan naiinis, nadidismaya sa ating mga Coast Guard o kaya sa ating AFP kasi hindi sila pumapalag. Pero alam naman natin meron silang dahilan diyan, eh. Gayunpaman siguro dala lang din 'yun ng frustration natin dahil talagang paulit-ulit tayong ginagambala at paulit-ulit tayong inaapi ng China, mga tol. So eto ngayon ang ating panonoorin 'no, bibigyan natin 'to ng reaction video mula rito sa UNTV News. Samahan ninyo ako mga tol at, 'wag niyong kakalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo 'pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga tol. Yet, what is China trying to do? It's trying to break us apart. And that, fortunately, will not happen because I believe firmly that our leaders realize that in this region, China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace in the ASEAN region. Totoo mga tol eh, 'di ba? Sa nakikita natin sa ginagalaw nila, kahit na nga hindi to sabihin ni Secretary Gibo Teodoro mga tol, tayong mga ordinaryong Pilipino alam natin 'yan. Bukod kasi sa karagatan na ginagambala nila at ginugulo nila, marami din silang mga galamay dito mismo sa ating bansa na gumugulo sa ating gobyerno para maiba-iba yung focus, 'di ba? Marami sila rito. Eto nga mga tol, 'di ba? Binanggit to sa Kongreso eh. Yung, SMN daw mga tol ay partner doon sa media ng ng China mga tol, 'no, partner. So mapapansin niyo na mga tol kung bakit gano'n ang mga balita nila. Eh, siyempre marami din namang sumusuporta do'n, 'di naman din iilan, 'di ba? Maraming sumusuporta do'n. So maraming kumakalat ngayon ng mga maling impormasyon, kumakalat ngayon do'n ng mga pro-Chinang mga balita, 'no. Hindi nga binabalita do'n mga tol kapag ang China ay nang-aapi rito sa atin, eh. 'Di ba? Saan sila naka-focus? Dito kung papaano pababagsakin dito ang ating gobyerno mga tol, 'di ba? So eto mga kapatid, ang nakikita natin, China ang kumikilos ng lahat ng mga bagay na ganyan. Nagpapakawala sila rito ng kanilang mga pro-China, mga tao na pilit na gumugulo dito sa takbo ng gobyerno natin. Marami silang akusasyon, marami silang mga ginagawang mga balita tulad na lamang ng pulburo na akala naman nila ikakagatin, 'di ba? Tapos pagdating naman dito sa karagatan, makikita nyo naman kung sino talaga ang gumagambala ng kapayapaan, 'di ba? Wala wala hindi mo na kailangan pang magtapos ng mataas na paaralan o kaya kumuha ng mataas na degree para maintindihan mo yung mga bagay na ganyan. Simpleng-simple lang, eh. Ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China sa mga ginagawa nitong hakbang sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pinakabagong serye ng komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Yan, oh, tignan niyo, yung 'pag gano'n pa nga lang ng China mga tol, eh. Ayan, oh, umaandar yung barko nila, 'di ba? Tapos bigla nilang kakabigin pa kanan para banggain yung barko natin. Alam niyo sabi ng China, Pilipinas daw ang bumangga sa kanila. Eh kung paniniwalaan mo yun ta's panonoorin mo 'to at paniniwalaan mo pa rin yun, anong tawag sa'yo? Ano ng tawag sa'yo, 'di ba? Magiging matalino tayong lahat dito mga tol 'pag may mga gano'ng tao, 'di ba? Eto, ulitin ko, ang sabi ng China, yung BFAR daw, mga barko daw ng Pilipinas ang bumangga sa kanila. Oh, panoorin niyo 'to. Kasunod ito Oh, ng pinakabagong serye ng komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. galing 'no? Oh, tayo daw ang bumangga diyan. Yung sinabi nila mga tol, kapag paniniwalaan mo pa rin yun after mong mapanood 'to, eh talagang ewan ko na lang kung anong tawag sa'yo. China, partikular sa pinag-aagawang Sabina o Escoda Shoal at Bajo de Masinloc sa military forum na inorganisa ng US Indo-Pacific Command sa Maynila. Binanggit ni Teodoro ang itinutulak umanong bagong international order ng China kung saan ito ang mangunguna sa mga bansa. Giit ng kalihim,
Hindi dapat hayaan ng China na diktahan ng mundo at dapat magkaisa ang mga bansa, lalo na sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN, na protektahan ang soberenya. Yeah. We should not allow China to define what ASEAN centrality means. Tama. We should get together in ASEAN and protect each other's sovereign rights and sovereignty while settling our internal disputes between and amongst ourselves within the context of the ASEAN Charter. Aniya, hindi lamang Pilipinas ang mawawalan, kundi buong mundo kung tuluyang makontrol ng China ang buong South China Sea. Oo naman. 'Di ba? Dito pa nga lang mga tol, kinukuha na nila yung hindi ka nila eh. 'Di ba? Kapag ito nagtagumpay mga tol dito sa South China Sea, mawawala ng buong mundo kasi daanan 'yan eh. Daanan 'yan mga tol ng mga kalakal ng buong mundo na nagpupunta sa iba't ibang mga bansa. Biruin mo kung kontrolado ng China 'yan, no? Pwede sila magpataw diyan ng ng bayad eh. Dahil talagang hindi lang basta-basta high seas ang tawag nila diyan eh. Kanila 'yan eh. 'Di ba? Yun ang ano nila diyan, claim nila diyan eh, teritoryo nila mga tol. Kung sa atin nga, ang territorial waters lang natin, 12 nautical miles. Sa kanila, hindi. Buong South China Sea, teritoryo nila, mga tol. Kumbaga, tinutulad na nila yan sa bansa nila mismo. Ganon sila katindi, ganon katigas ang mukha nila. Their gain, the world's loss. I repeat, it is not a Philippine loss so much as a world's loss because a retesting, a recalibration, a redefinition by bilateral agreements which chip away from multilateralism and multilaterally agreed upon frameworks and rules and norms becomes the venue for reshaping a legal order into one country's specific benefit. Ngayon pa lang, nakikita na natin yun mga tol, kung paano nila baliin, kung paano nila baliwalain yung mga batas. Diba? Yung paano nila baliwalain yung rules. For example na lang mga tol, sa UNCLOS, merong batas yan, may mga rules and regulations dyan. Natahasan nilang binabaliwala. Ang gusto nila, sila ang sundin ng mundo. Doon pa lang mga tol makikita mo na talaga kung anong ugali meron sila Kaya panawagan ni Teodoro sa iba pang bansa, magkaisa at tumindig para sa rules-based order at international law. Finally, this is a call from the Secretary of the Republic of Defense of the Republic of the Philippines. Please help the Philippines be, as Ambassador Carlson said, a global leader in enforcing and upholding rules-based international order, norms of international law, and do not let the Philippines be a victim for standing up to international law. Isinusulong rin ni Teodoro ang pagtalak Ang problema lang kasi talaga sa international law, yung law na yan mga tol, since international yan, di ba? Kanya-kanya mga tol no? Wala sila yung tipong, alimbawa, batas sa Pilipinas. May nagpapatupad ng batas. Dito kasi sa international law, well, ganun naman talaga mga tol, at wala namang question dyan. So ang China, malaya silang labagin kung gusto nilang labagin. And hayagan naman yun na nilalabag nila. Kahit na parang niloloko na lang nila sarili nila every time na magsisinungaling sila sa harap ng media. Alam ko kahit yung mga media nila natatawa na lang pero wala silang magawa mismo no? So yun na lang din ang ibabalita nila. Syempre, bansa nila yun mga tol Pero alam nila sa sarili nila na talagang makasalanan sila. Alam nila sa sarili nila na loko-loko sila at alam nila sa sarili nilang sila ang sumisira ng kapayapaan. Though hindi nila matanggap yun kaya ipapasa na lang nila sa Pilipinas kahit naman alam din nila na ang Pilipinas ay merong pinanghahawakang matibay na basehan. Tulad ng UNCLOS, International Law Court of Arbitral Ruling, di ba? Meron tayong arbitral award noong 2016 na nagsasabing etong 200 nautical miles na yan sa Pilipinas yan natalo China. Pero tingnan nyo, patuloy nilang ginagawa. Ayaw nilang kilalanin yon at ginigiit nila na kanila yung bahaging yan ng ating karagatan. So sino ngayon ang lumalabas na sumisira ng kapayapaan, di ba?
Kay sa mas malawak na kahulugan ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Balikan natin. for standing up to international law. Isinusulong rin ni Teodoro ang pagtalakay sa mas malawak na kahulugan ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US. Ang 1951 Defense Pact ng dalawang bansa ay maaaring i-invoke kapag may nangyaring armed attack sa puwersa, barko at aircrafts. There are ongoing conversations. So, not to broaden the scope of the MDT, but to broaden interpretations, to make it more dynamic and not be So hindi para palawakin yung nasasakop ng MDT, kundi para palawakin lang kung paano natin uunawain at iintindihin. Kasi ang MDT, sinasabi nga ng iba, di ba, armed attack lang daw para ma-invoke yun. Pero alam ko nilinaw na yan na kahit yung mga physical injury o kaya damage to property, pwede nang ma-invoke yung MDT o Mutual Defense Treaty, mga tol. Which is ilang beses na yang nangyari dito sa atin. Marami na tayong mga kagamitan ng nasira, mga antena, mga communication equipment, navigation equipment, may nasusugatan na sa atin, may nai-injured na sa atin, butas yung barko, may naputulan ng daliri. Actually, mga tol, pwede na nga talaga i-invoke yan eh. Kaso, mga tol, ayaw din naman ng ating gobyerno, di ba? to make it more dynamic and not fall into China's trap of canalizing us. Sa posibleng pagsama naman ng Estados Unidos sa isinasagawang resupply mission sa mga sundalong nakaistasyon sa mga bahurang okupado ng Pilipinas. Sinabi ng US Indo-Pacific Command na dadaan pa ito sa konsultasyon. Kung hindi talaga kaya ng Pilipinas, di isama na natin ng US, di ba? Kasi mga tol, critical na daw ang kalagayan ngayon ng supply doon sa BRP Teresa Magbanwa. Di ba? Kasi nga, lagi tayong hinaharang. Yung mga katulad nito, 2 barko natin ng PCG dapat ang magre-resupply doon. Kaso hinarang sila ng higit sa 20 barko ng China. So, ang nangyari, ending, umatras ang Pilipinas, mga tol. Biruin mo, pagre-resupply lang, hindi natin magawa, di ba? Actually, marami namang paraan pero bahala sila mag-isip. Kung gusto talaga nilang gawin yan, magagawa nila yan. First step is consultations on the articles, and so when you ask, would the U.S. consider? I mean, certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense. Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty among this close alliance. Pero sabi ng Armed Forces of the Philippines, gagawin muna nila ang lahat ng opsyon sa pagganap ng kanilang misyon bago humingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Which is tama naman, mga tol. Ipakita muna sa atin ng AFP na talagang kaya nila, di ba? Kasi mataas ang tiwala natin sa kanila mataas ang tingin sa kanila ng publiko, mataas ang tingin ng mga Pilipino sa kanila. Ngayon, kung simpleng resupply mission hindi nila magagampanan at hindi nila magagawa, wag na tayo maghangad ng palagan pa China kasi talagang malabo yun. Diba? Kung resupply nga, hindi natin magawa, papalagan pa ba natin sila? Kaso mga tol diba? Ano na mangyayari sa atin pag gano'n? Yung ating mga sundalo, hindi nila magawa yung gampanin nila para sa mga ganyan. Ano pang kasiguraduhan na kaya nila tayong ipagtanggol, diba? So, kailangan talagang ipakita muna ng AFP na kaya nila, mga tol. Napakaraming option naman din talaga. Alam nila yon, mga tol. Hindi umuubra sa dagat dahil hinaharang sila o di gamitan nila ng himpapawid, mga tol. Pero wag na sigurong drop na nakatulad nung nangyari dun sa BRP Sierra Madre na nakipag-agawan yung mga China Coast Guard doon sa ating supply. Kasi pwede naman talaga nilang gamitan ng helicopter yan, mga tol. Diba? Pwede nilang gawin yon, tapos ibababa nila dun yung supply. Kung paano nagre-rescue yung helicopter ng mga tao at isasakay nila sa eroplano nila nang hindi lumalapag. Ganon din ang pwede nila sigurong gawin kapag magdadala sila ng resupply. Kung hindi kaya dalhin ng isa, gawin 2, gawing 3, di ba? Matindi naman yun kung yung helicopter natin pababagsakin ng China. Sa tingin nyo ba gagawin nila yon? Di gera na yon pag ginawa nila. The attitude of the Armed Forces of the Philippines, as dictated by the Philippine laws,
is for us to first rely on ourselves. So we are going to try all options, all avenues that are available to us in order for us to achieve the mission. And in this case, the resupply and rotation of our troops. So while we can do it by ourselves, we will do it. And we will then seek for other options when we are already constrained from doing it ourselves. Ryan Lacanlale, Di ba? Tama naman mga tol, kailangan munang ipakita ng ating sandatahang lakas na kaya nilang gawin yung mga dapat nilang gawin kasi trabaho nila yan. Gumagastos nga daw ang ating gobyerno ng bilyon-bilyon, milyon-milyon para sa kanila, di ba? Oo, nagkakaroon tayo ng mga modernization program pero dito hindi mo naman kailangan gamitan pa ng mga equipment na panggera yan eh, di ba? Magre-resupply lang naman eh. Pero kailangan talaga nilang maipakita sa publiko o sa mga mamamayang Pilipino na talagang kaya nila tayong saluhin, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi mo rito? Agree ka ba doon sa sinabi ni Secretary Gibo Teodoro na ang China is the biggest disruptor o naninira, numero unong naninira sa kapayapaan sa ASEAN region? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.